For today, we will be talking about true love. Yan. True love. Pwede ba nating sabihin ng malakas? True love. True love. Ano ba ang true love? No? Ano ba ang true love? Saan ba natin yan matatagpuan? Kanino ba natin yan mararamdaman? No po, ang true love ba ay nasa pogi? Ang true love ba ay nasa sexy? Ang true love ba nasa bad boy? Maangas ang itsura? Bad boy ba? Ang true love ba nasa yayamanin? Baka naman ang true love po ay akala natin pag meron tayong financial freedom. No? Minsan, yes, financial freedom, I love it. Wala na akong problema. No more worries. Kasi I've got all I want. Mabibili ko lahat ng gusto ko. Doon po ba ang true love? Malalaman pa po natin, no po, as we dig deeper today. Excited na po ba kayo? Amen. No po, ang true love, ano po kaya yan? No po? What is true love? No po? What is true love? Bago po yan, matanong ko lang po, sino na po sa inyo dito ang nagmahal? Taas po ang kamay. Nagmahal. Amen. Konti lang po ang nagmahal sa second service. Grabe naman. Sino po ang nagmahal? Amen. Sino na po dito ang nasaktan dahil nagmahal? Amen. No, grabe. Lord. Nagmahal, nasaktan. Bumangon ulit. Thank you, Lord. Nagmahal, nasaktan, nag-church. Yes. Nagmahal, nasaktan. Magmamahal ulit, di ba? What is true love? Ano nga ba ang true love? Malalaman po natin sa araw na ito. Diba po? At ang sabi dito, true love often involves deep emotional connection. Deep emotional connection. Ibig sabihin, emotional, ano po ang involved sa emotions natin? Ang puso natin, ang heart. It involves the heart. No po, deep emotional, may connection at may mutual respect. No po, parehas po, may respeto. No po, at may pag-intindi, no? Understanding. Tayo po ba maintindihin tayo? Tayo po ba understanding? Amen. Yeah. Thank you, Lord, di ba? Yan po ang true love, sabi po diyan. At kayo po, pagka, halimbawa, since true love ang usapan, di ba? Sino dito nakipag-date ngayong February? Grabe naman talaga. Walang nakipag-date, di ba? Pag ho ba kayo, tanong ko lang po, dinala po dito sa restaurant na to. Alam niyo po ba yan, Wolfgang? No, ang pagkain po dyan ay steak. Well done, no? High class. Well done, steak, no? At ang halaga po niyan, 5K pataas, no? Ang makakain mo dyan, pambihira, di ba? Hirap kitain, 5K. Tapos pangkakain, di ba? Pero, di ba kapatid, dadalhin ka sa the best, di ba? So pwede, true love, di ba? Bibigay sa'yo the best. Mamahalin, di ba? Ito naman kapatid, tanong ko, pag ikaw ay dinala dito, dinate ka, true love pa rin ba yan? Amen, yes, no? Dinala ka, ang sikat na sikat, fishball, kwek-kwek, at gulaman. Wow, parang masarap din, no? Yan na lang. 5 pesos, 50 pesos, marami na, di ba? Kaysa 5K. Pero kapatid, di ba? Siyempre, pwede pa rin kasi, paano pag yan yung mga best na maibibigay sa panahon na to, di ba? Na pag halimbawa sabihin sa'yo, uy, pasensya na ha, ito muna yung best na maibibigay ko sa'yo. Hayaan mo. Pagka nakaluwag-luwag na, dadalhin din kita sa mas best pa. Okay din ba yon? Yes, di ba? Okay din po. Ang true love, di ba? Okay yan, lalo pag binibigay yung best. Agree po? Amen, di ba? So, tapos na tayo sa mga lugar. Okay na yan. So, nagkaintindihan na po tayo. Punta naman tayo sa physical appearance. So, physical aspect. Ano po ba ang mga gusto nyong itsura ng isang lalaki or ng isang babae? Pogi, yun. Thank you po. Ano ang true love para sa inyo kung pagbabasihan ng itsura? No? Ito po ba? Uy, wow. Grabe, no? Parang perfect, di ba? Perfect na po ba sa inyo yan? Yes, grabe. Paano pag siya po ang nagyaya sa inyo, is it a yes na po ba agad? Yes, grabe, yes. No po, gwaping po, no? True love na po ba agad yan? No? Paano naman po pag siya? O, di ba? Ay, pero sabi niya po sa FB, nakikita niyo po sa FB, sabi niya po, pagod na ako maging pogi. Pagod na daw siya maging pogi. Paano po pag siya yung nagaya sa inyo? Can you be my date? Paano pag siya? Nanahimik na po, parang ang hirap i-yes eh.
Ang hirap, yes. Paano naman po yan? Paano naman po kami, mga hindi naman masyadong Richard Gutierrez? Paano naman po tayo? Iyak na lang po tayo. Ang hirap eh. Hirap po, di ba? Ang hirap. Kung physical ang pagbabasihan, tama po. Ang true love po ba, physical lang ang pinagbabasihan? Physical looks? Hindi po, sabi nga kanina, emotional di ba? Yung meaning kanina, wala po sa physical looks. Hindi rin sa material na bagay. Saan po kaya? Saan po kaya? Ano ba talaga? At punta naman tayo sa kasabihan ng tao. Di ba po, pag tayo ay tinanong, what is love? Nasulat nyo na po ba ito dati? Love is blind. Totoo po ba yan? Alam nyo po ba, nung tinignan ko, parang may mali kasi dito Parang may mali. Love is blind. Ang sabi dito, the phrase love is blind is a common expression that means people in love. Sino dito in love? In love ka sa oras na to? Meron po? Ay, grabe naman talaga. Sino dito in love? Amen, di ba? Baka katabi mo ngayon yung asawa mo, partner mo, or family member, loved one. Di ba? Dapat in love, di ba? Pero sabi dito, kung love is blind, nabulag sa pag-ibig, ang tao daw often ignore or overlook the negative. Payag ka ba nun, kapatid? Hindi mo napapansinin yung negative sa kanya. Di ba dapat pag mahal mo yung isang tao, i-correct mo yung negative. Sabi nga po last time, di ba, discipline. Di ba po dapat ganon? Yes, amen. Negative aspects of their partner or the relationship. This idea suggests that love can cloud a person's judgment. Wow. Ganun pa lang kayang gawin ng pag-ibig na kaya kang bulagin. Alam mo ba yung cloud 9? Familiar kayo doon? When you're in cloud 9, ano po ang emosyon nun? Ang damdamin nag-uumapaw. Tama po, nasa cloud 9 ka Masaya ka, in love ka masyado. No? Lahat hahamakin. Kahit anong negative, di ba? Hindi mo na makikita sa kanya kahit mabaho siya. Di ba? Kahit na late ka sisiputin, in love ka Gwapong-gwapo ka pa rin sa kanya. Gandang-ganda ka pa rin sa kanya, di ba? Pero, hindi po. Dapat makikita mo pa rin, i-address mo. Worse, di ba, pag masama na yung ugali, di ba? Paano po yun pag ganun? Buti kung physical lang kung ugali, di ba? And lead them to see only the positive qualities in their partner and ignore the flaws. Di ba po madalas sa una po ito madalas pag yung in love Kilig moments, totoo po, sa umpisa, paano po pagka tumagal na? Diba? Paano po pagka lumabas na yung mga tunay na kaanyuan niya? Anong mangyayari? Di ba po? Alam niyo po, sa pag-ibig, ito po ang realization natin, hindi lang po dapat damdamin ang pahiiralin. Hindi lang po dapat puso. Tama po? Dapat po kasama din ang isip natin. Bakit po? Kasi bukod sa damdamin natin, opo, totoo, kasi in love Talagang emotional. Yes. Pero, kailangan mo ng isip pa din. Kasi magko-commit po tayo Hindi lang naman po yun basta-basta Ang pag-ibig, hindi po minor decision. Diba po, i-commit natin yung buhay natin, yung sarili natin, i-commit natin at pag-iisipan po natin yun. Now, love involves both the mind and the heart. Hindi po love is blind. Papayag ba tayo nun? Bubulagin tayo ng pag-ibig? Hindi po. Wag po. So, let's proceed. At sabi dito, bukod sa love is blind, sabi po dyan, people have misconceptions about true love, which are actually the wrong love. Kapatid, kung may true love, meron din palang wrong love. Meron palang maling pag-ibig. Sino dito nakaranas maling pag-ibig? Grabe. Masakit po, no? Maling pag-ibig. So, sa buhay natin, lalo na bilang Christians, meron din pong maling pag-ibig. Kabaliktaran ng true love. Ano po kaya ang mga ito? Una na po dyan, love of money. Pwede palang mahalin ng pera. Sino dito maraming pera? Woo! Sino gusto magkaroon maraming pera? Yes! Thank you, Lord! Maraming pera. So, love of money. Pero, wag lang tayo masasobrahan. No? Gusto ni Lord, i-bless tayo Siyempre, wag lang masasobrahan. Now, for the love of money, Bible po ang nagsabi, pwedeng mahalin ng tao ang pera.
no po, is the root of all kinds of evil at pwede ka pa ilid sa kasalanan. And some people, craving money, have wandered from the true faith. Grabe. No po, meron daw pong tao, handang talikuran ng pananampalataya sa Diyos para sa pera. Sad truth. And pierce themselves with many sorrows. Alam niyo po, ang pera hindi po masama. Do you agree po? Hindi po masama ang pera. It is used as a tool for us to achieve our needs. Kailangan po natin eh. May mga needs tayo dito sa mundo, makakain, masusuot, no po. Kailangan po ng pera. No po. Pero, kailan lang po nagiging masama? Kapag po inaasam na natin siya para maging malaya, para magkaroon ng freedom, no po, na hindi naman talaga natin sa pera matatagpuan. At ang tao po, ang mindset niya, ang iniisip niya, sasaya ako pag marami akong pera. Tama po, relate po tayo. Ang kaligayahan matatagpuan ko pag marami na akong pera. Pero ang katotohanan, sabi sa Bible, it will lead you to sorrow. Now, hindi po masama, again, ang maging mayaman. Actually, gusto tayong payamanin ng Diyos. Nagiging masama pagka nasobrahan. Nagkakasala na para sa pera, ipagpapalit ang Diyos para sa pera, masama po. Wala po ang kaligayahan doon, wala ang kagalakan doon, kalungkutan, kapahamakan ang mapapala natin doon. Nasaan po ang tunay na kagalakan? Kanino po natin matatagpuan? Kay Lord, sa Diyos. Tama po yan. And love of money, wrong love po yan. Pakina lang po. Next slide please. Bukod po sa love of money, meron din pong loving sin. May tao rin palang nagmamahal sa kasalanan. Sabi po dito, Proverbs 17 verse 19, to like sin, gusto ba natin ng kasalanan? Aminin man po natin at hindi, may time sa buhay natin, pinipili nating magkasala. Tanong ko po sa inyo, bakit po pinipili ng tao ang kasalanan? Bakit po madaling piliin ang kasalanan? Kasi may pleasure. Panandali ang kasiyahan. Di ba po? Madaling gawin. Pinipili ang kasalanan. But actually, to like sin is to like making trouble. Ang kasalanan ay walang ibang madudulot kundi kapahamakan. Ulitin ko po. Ang kasalanan wala pong ibang madudulot sa atin kundi kapahamakan. Amen po? Dapat po, iisa ang isip natin doon. Against tayo sa kasalanan. Now, if you brag all the time, if we brag, ang kasalanan, pwedeng itaas yung pride natin. Pwede tayong magmalaki. Now, God opposes the proud and gives grace to the humble. Ayaw ng Diyos sa mayabang. You are asking for trouble. Sa buhay natin, minsan, idinadaing natin kay Lord, sinisisi natin sa Kanya, na sa totoo lang, tayo rin pala yung may kagagawan. Tama po? Pinili natin eh. Pinili natin gawin eh. Di ba po? Ginusto natin eh. Tapos isisi natin kay Lord. Tapos idadaing natin, Lord, bakit? Tayo pala yung pinagmulan. No po? We are in trouble if we love sin. If we like sin. Amen po? Amen. Now, bukod po sa loving money and loving sin, meron pa pong isang wrong love. Which is, ano po ito? Pangatlo? Idolatry. Alam po ba natin ang ibig sabihin ng word na idolatry? Malinaw po ba sa atin ang meaning nito? Amen. Diba po? Lilinawin pa po natin ngayon. Now, sabi sa Bible, ang idolatry daw, sabi dito, no servant can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. No po, idolatry po, based sa binabasa natin sa Old Testament, worshiping other gods. Tama po? Worshiping false gods, no po? Other than God. Yun po ang idolatry. But pwede rin po pala siyang, di ba, ma-apply natin sa tao, po, or sa bagay, na hindi pwedeng dalawa ang master natin. Hindi pwedeng magsuserve tayo sa dalawang master. Either mahal natin yung isa o kinamumuhian natin yung isa. Either devoted tayo sa isa or we despise the other. Saan po tayo doon? Nasaan po si Lord doon? Are we devoted kay Lord? Kung hindi po, saan? Sa bawat araw ng buhay natin,
Do we devote ourselves to God? O kung hindi, let's reflect, saan po tayo devoted? Baka siya na po ang ina-idolize natin. Mali po yun. Mali po yun, mga kapatid. And isa pa, sabi dito, bukod sa tao na pwedeng ma-idolize, bukod sa other gods, sabi dito, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed. Kasakiman. Which is idolatry. Now, malinaw na malinaw po, ang Bible po ang nagsabi, ito po ang idolatry. Na once tayo, we are greedy. We are lustful. We obey our earthly nature. We are already committing idolatry. At napakabigat po noon, mga kapatid. Because our God is a jealous God. Tandaan po natin. Wala pong pagmamahal dyan. And I believe that idolatry is false love. Walang true love dyan, kapatid. Sa totoo lang, wala nga ang love dyan eh. Kasi kung talagang may love ka, matatagpuan mo kay Lord, hindi mo yan matatagpuan kung saan-saan. Hindi mo yan matatagpuan sa mga idols. No? Idolatry is false love. And this is what we must stand for. True love must win over false love. Ang totoong pag-ibig ang siyang dapat manaig kaysa sa idolatry, kaysa sa false love, kaysa sa mga wrong love na nabanggit kanina. Ang tunay na pag-ibig ang siyang dapat manaig sa pera. Huwag mamahalin ang pera, huwag mamahalin ang kasalanan, at huwag mamahalin ang idol. Huwag mag-commit ng idolatry, mga kapatid. Ang pagmamahal na dapat ibigay natin sa Diyos, ibigay natin sa Kanya. Amen po ba doon? Amen. Now we know the wrong love, alam na natin ang wrong love, ang mga hindi dapat mahalin. Ngayon, punta na tayo sa true love. Ay, grabe, nag-uumpisa ka pa lang pala, brother. Kala ko, paumpisa pa lang, di ba? What is true love, no? Tanong ko sa inyo, yes or no, di ba po? Ang true love ba ay matatagpuan sa romantic love? Sa iyong partner sa buhay, sa iyong asawa? Sinisigo na yung asawa. Ang true love ba ay nasa romantic love? Yes or no? Yes, pwede po. Ito po ba ay matatagpuan din pwede sa pamilya, family love? Yes. At ito po ba ay God's love? Yes, syempre. Ang true love po ay nandito. Pero, tignan naman po natin ang ibig sabihin ng true love sa internet dictionary. No? Medyo maliit lang po. Ang sabi po dyan, ang true love po ay, sabi sa Oxford, it is the faithful or genuine love. In Tagalog, tapat at tunay na pag-ibig. Ang true love daw po ay tapat at tunay. Now, ang pag-ibig po ba na meron tayo ngayon, siya po ba ay tapat? Amen. Yes, amen. Kailangan, dapat, tapat, faithful. No, yan po ba ay tunay? Totoo. Totoong pag-ibig, true love. Amen. Dapat po tapat at tunay. Now, let's dig deeper. Ano pa po ba? Ano po ba ang tunay at tapat na pag-ibig? Magbabase tayo sa Bible. Siyempre po, dahil ang katotohanan, saan po natin may kita? Sa Bible. The truth comes from the Word. And in 1 Corinthians 13 verse 4 to 7, ang pinakasikat na verse po pagdating sa pag-ibig, ang sabi dito, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable and it keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Wow. Grabe po, no? Powerful ng word ni Lord. And ito po yung tatlong points natin about true love, dito lang po natin kukunin sa verses na to. Okay? So true love waits. Yan po ang unang definition natin ng true love. True love waits. Pwede ba nating sabihin ng malakas? True love waits. True love waits. Bakit po? O ano po kaya ang ibig sabihin niyan? True love waits. Bago po yun, matanong ko lang sa inyo. Yan. Siyempre, para mapaisip tayo. Ano ba ang pinakamatagal mong kayang pag-aantay? What is the longest time a person can wait? Sabihin na natin sa pila sa restaurant or pag may hinihintay kang dumating,
hinihintay mo yung Shopee parcel. Gaano katagal yung pasensya mo bago ka mainis? Naiinis. 1 hour, 3 hours, no po? Gaano katagal ka, kapatid, bago ikaw yung mag-aano na, yung di ka na mapakali at mapapatawag ka na. Ano ba? Nasa ka na? Gaano katagal? Ang pasensya. Iba-iba po. Alam niyo po, ang tao, meron lang siyang span. No po? Iba-iba ang span ng tao bago siya mainis. Kasi po, ang pasensya natin, iba-iba, di ba? Kung gaano kahaba. Ang tao po, may certain minutes or amount of time bago siya mainis. No? Hanga po ako sa mga taong kalmado lang. Diba? Yung kahit ilang days mo siya pag-antayan, pasensya niya talaga naman. Diba? Pero meron din naman konting inis na agad, no? Ang pasensya, ganun lang. Ganun po ba tayo? No? So, ang true love, kapatid, dapat patient, dapat marunong mag-antay. No po, alam niyo po ito, yung pila sa iPhone. Baka pumila ka dyan, kapatid. Sino naka-iPhone? Humble. Sino naka-iPhone? Alam niyo po, past, I think year lang, no, iPhone 16. Kahit iPhone 15, lagi po ang tao pumipila dyan. At ang tao, willing mag-overnight para lang siya ang unang makakuha ng iPhone. Willing mag-overnight, pambihira. Kaya mo ba yung kapatid? Para ikaw ang una pa sa first, may iPhone. Sikat ka. Di ba? So, kaya ng tao ganyan. At isa pa ho, since usapang pila to, kilala niyo po The Beatles, yung banda? Sino po nakakakilala? Beatles! Yes! 1960s po, uso ang Beatles. At nung nag-concert sila, ang pila po dyan, ganito ang itsura. Mga teenagers ang pumipila. At pumila sila kahit naabutin po ng 2 whole days. 2 buong araw ang pag-aantay. Okay lang sa kanila. Okay lang. Ganyan sila ka-devoted sa Beatles. Magka-ticket lang, makapanood lang. At may isa pa ho daw dyan na wala ng trabaho. Bakit? Dahil pinili niyang pumila kaysa pumasok. Wow, grabe. Pila ka kaysa pumasok, mawala ka na trabaho. Paano yun? Grabe ang pag-aantay. Kung ako yun, siguro nonood ako ng concert. Enjoying ko na. Wala na trabaho, sunod eh. Di ba? Grabe, ganyan po ang tao. Ganyan niya kaya mag-antay. Pero kapatid, sabihin ko sa inyo, talo to. Wala. Wala to. Sa Bible, mayroong panalo. Ito, sabi niya, si Jacob. Kilala niyo po si Jacob? Genesis 29 verse 20. So Jacob worked, ilan daw po? 7 years. Wala wala yung 2 days, di ba po? 7 years to pay for Rachel. Si Rachel po ang gusto niyang mapangasawa. But his love for her was so strong, ang pagmamahal niya daw doon, napakatindi, that it seemed to him but a few days. Na para bang yung 7 years, 7 days lang sa kanya. Grabe, no? Kapatid, kaya mo ba manligaw ng 7 years? Grabe. Diba? Pero ito, Jacob, ibahin nyo. Kaya niya. No, kaya niya. At pag naghihintay, kapatid, alam niyo ba agad yung magiging resulta? Alam niyo ba agad? Baka nga mamaya, hindi pa siya sagutin eh. Diba? Baka nga mamaya, diba, basti din pa. No? Waiting has no certainty. Kasi po sa panahon ngayon, diba, gusto natin sure ball. Sino dito gusto sure ball lagi? Na halimbawa, pag may gusto kang kunin, hanggat may chance ka na makuha yun, tsatsagain mo. Pero pag wala nang chance, mag-e-effort ka pa ba? Hindi na, bakit pa? Wala nang chance eh. Ganyan ang tao. Pero pag sa paghahantay po, pag sa pag-ihintay, lalo na pag true love, aantayin ka. Kaya kapatid, kung mahal mo, hintayin mo. Diba po? Kung mahal ka, hihintayin ka. Tama po? Agree po kayo? Amen. Waiting has no certainty. At alam niyo po, si Jacob, unfortunately, ito may plot twist. In verse 26, sabi po dito, it's not our custom here to marry off a younger daughter ahead of the firstborn. Laban replied. Si Laban po yung ama ni Rachel. But wait until the bridal week is over. Mira, nagantay na siya tapos ang sagot sa kanya after 7 years, but wait pa din. Then we'll give you Rachel too. May condition.
provided you promise to work another 7 years for me. So Jacob agreed to work 7 more years. Gaano katagal na po in total? Wow. Grabe, 14 years. Ako po, 27 years old. Parang halos kalahati po ng buhay ko pala yung pag-aantay niya. Would you imagine? 14 years of waiting. Iba ang pag-ibig. Iba ang magagawa ng pag-ibig. Totoo po. Diba? True love waits. True love waits. And, alam niyo po, familiar po kayo dito. Next na lang po. True love can wait despite the outcome. No po, kahit ano pa ang maging resulta, aantayin mo. Kasi po minsan, di naman natin kontrolado. Di natin alam ang future. Minsan, hintayin natin, wala pa rin pala. Minsan, aantayin natin, magkakamali pa rin. Or hindi pa rin mapapasa atin. Aantayin mo, sa iba pa mapupunta. Pero kung true love yan, can wait despite the outcome. No po, and ito po yung sinasabi ko, kung familiar sa inyo, no po, ang verse na ito, yung kaninang binasa natin, love is patient and kind. Ang Bible po ang nagsabi. Si Paul ang nagsabi, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. Kapatid, demanding ka ba? Demanding ka ba masyado? Demanding po ba tayo? Gusto po ba natin lagi instant na lang? Kapatid, hindi pwede. Not all the time pwedeng instant. Baka yung instant noodles, baka pwede pa. Pero not all the time instant makukuha natin. Dapat marunong tayong mag-antay. Kaya sabi mo sa katabi mo, lingunin mo, maghintay ka. Yan. Pakisabi po, maghintay ka. Maghintay po tayo, maghintay ka. It is not irritable. Ayan, pabira, the late macho. It is not irritable, naiirita. Sino dito madaling mairita? Madaling mainis. 5 minutes. Inis agad. Wala pong love doon. Love is not irritable. Diba? Ouch, lahat tayo tinamaan. And it keeps no record of being wronged. Grabe. Grabe. At ito pa, sikat po ito. Yan. Good things come to those who wait. Good things come to those who wait. Ito po, makwento ko lang ha. May time pa naman. Ayan, gusto niyo kwento eh. Sure pa kwento? Yes, yun. Grabe. Kwento. Makwento ko lang po to testify. No po. Ang aking partner po, si Choi. Shout out. Diba? Siya po, kung napanood niyo po yung video sa COJLP, she testified po na ang kanyang prayer, pinapanalangin sa kanyang pag-aantay, ay isinusulat niya. No po, specific to be specific. At syempre po, hindi lang po niya sinulat, no po, itinaas niya kay Lord. No po, isinurrender niya kay Lord. Syempre po, para, ano talaga, si Lord ang bahala kasi hindi naman po natin kontrolado. No po, and nung sinurrender niya kay Lord, ang paghihintay niya po, grabe, she had relationships na hindi maganda. No po, and after po nun, dinulog niya kay Lord. Sabi niya, Lord, ko nang bahala. Ko nang, sa'yo na to. And ngayon, naniniwala naman po ako, true love na. Yun, naniniwala naman po ako. At thank you, Lord. At dahil po doon, no po, may answered prayer. Si Lord po ang siyang magbibigay. Si Lord po ang siyang magsusulat, ang magkocontrol sa lahat. Amen. At hindi lang po sa love life to. Baka isipin nyo, love life na lang lahat, brother. Hindi ikaw na, love life na lang. Baka ganun. Hindi lang po sa love life. Baka ikaw, kapatid, ngayon, meron kang iniintay na prayer. Meron kang iniintay na pangako ng Diyos. Meron kang iniintay na makahalis sa pagsubok. Ano po? Baka meron tayong iniintay na ganun. Kapatid, kumapit ka lang. Dahil ang pagmamahal sa'yo ng Diyos, totoo. Ang pagmamahal sa atin ni Lord, true love yan. Walang duda. Ano po? Kaya kapatid, kapit ka lang, iraraos ka rin ni Lord dyan. At si Lord, pag nag-promise, talagang tutuparin niya. Ano po? Kaya, ano man ang prayer mo, kapatid, hintayin mo lang. At ang sabi ni Lord, next slide po, ito ang sabi niya, Isaiah 60 verse 22. Ano po? Pwede bang basahin natin sabay-sabay? At the right time, I, the Lord, will make it happen. Hindi po tayo, hindi po ang kung sino man, hindi po ang ating boss, hindi po si pastor, hindi ang kahit sino. Ang sabi ni Lord, I, the Lord. Sa tamang panahon, kapatid,
mangyayari at mangyayari ang dapat mangyari. Ang kalooban ng Diyos matutupad. Amen po ba doon? Amen. True love waits, kapatid. True love waits. And bukod po dyan, ang sumunod po, true love waits. Pangalawa, true love stays. No po? Ang true love daw po, nananatili, nagre-remain. Pero kapatid, tanong ko sa iyo, bakit po kaya merong mga tao na they are choosing to stay away imbis na magstay? No po? Paki-next na lang po. Yan. Why do many people still choose to stay away? No po? Maisip lang din po natin, no? Bakit sasabihin mo na, yes, I love you, pero in the days to come, in the years to come, will still choose to stay away. No po, ito po mga nakikita kong dahilan. Maybe they are hurt. They are hurt. Meron ba dito nasaktan na sa pag-ibig? Maybe they are hurt. Maybe they are tired. No po? Meron ngayon, term na uso, falling out of love. No po? Naniniwala po ba kayo doon? They fall out of love. They are tired. No? Napagod. Nagsawa. No po? Pwedeng ganyan. Or maybe they found the wrong love. Maybe they found the wrong love na, diba? Wala, hindi talaga nag-work out. Diba? Hindi talaga. Kahit anong pilit, hindi po. Pero kapatid, ang sabi dito, balik tayo dun sa ano natin, di ba po? Sa chapter natin, sa verse natin. Love never gives up. Love never gives up. Totoo po? Ang tunay na pag-ibig, hindi po yan sumusuko ng basta-basta. It never gives up. Never loses faith, is always hopeful, and endures every circumstance, kapatid. At ito, makakwento ko lang ulit. Kwento ulit. Baka ano na kayo hindi na kayo makapag-wait matapos yung service. Kailan ka ba matatapos, Brother Ryan? No po, through every circumstance, kahit anong circumstance, kahit anong sitwasyon, mananatili. At ito po, kwento ko, maidagdag ko lang, no po, siguro sa mga past preaching ko, nasabi ko na rin to, no, related about my work, no po, about my work, na pinapanalangin ko rin kay Lord sa current work ko ngayon. Ito po ang sabi ko nung naghahanap ako ng work. No po, at ito po magandang i-apply to. Sabi ko, Lord, hindi ako tatanggap ng trabaho na may pasok ng weekends, na mako-compromise ang worship ko sa'yo. Yun ang aking lupit, no? Ako pa yung may requirement sa trabaho. Hindi ko tatanggapin. Pero legit mga kapatid, may dumating na job offers na may ganun. Pasok ka ng Saturday, Sunday, hindi ko tinatanggap talaga. Because I want to stand kung ano po yung prinsipyo ko. No po, na hindi ko tatanggapin kasi gusto ko magstay sa love ko kay Lord eh. Gusto ko magstay, nandito kasi yung true love eh. Di ba po, gusto ko magstay kung sanasan man ako ngayon dahil minahal ako ni Lord eh. Aalis pa ba ako? Ikapapahamak ko lang. And eto mga kapatid, to testify with you, in current work ko ngayon, wala pong pasok ng Saturday, Sunday. Ano po? Bonus pa, nakakapag-preach pa ako dito sa harap. Thank you Lord, privilege. Bonus pa, nakakapag-ministry. Diba? You will stay if you really love God. You will stay if you really love the person. True love stays, kapatid. And dito sa bahay, illustration lang po, sample, sa bahay kailangan may harmony. Sa bahay, nagiging home yan pagka ang pamilya nagsistay sa isa't isa. Tanong ko po, bakit po may mga taong naglalayas? Bakit po may mga pamilya na nagkakawatak-watak? Bakit po sa pamilya, laging minsan nagpipisikalan, may abuse, nakakalungkot. Bakit po? Kasi nawawala ang love. Nawawala ang love. At ito po ang paniniwala ko dyan, para po magkaroon ng true love, true love is not just choosing to stay for each other. Hindi po sapat na sama-sama lang tayo. Hindi po sapat na sama-sama lang tayo. Sa lahat po ito applicable sa bahay, sa pamilya, sa relationship nyo with your loved ones, sa friends ninyo, or kung saan pa man. Hindi raw po sapat na love lang natin para sa isa't isa. True love is not just choosing to stay for each other, but also to stay in God's love.
dapat andun ang pagmamahal ng Diyos. Po. Dapat nandoon ang love ni Lord. Sa pamilya ba nandoon ang love ni Lord? Amen? Po. Sa mga karelasyon ba natin? No po, sa mga circle natin, sa friends natin, sa mga loved ones natin, nandoon po ba ang love ni Lord? Amen. Dapat andun po. Dapat present, hindi absent. Kasi pag absent ang love ni Lord, mahirap na. Nagkakaproblema. Amen po? Amen. Now, ang sabi dito, si Lord, may utos sa atin. Mahal mo ba ang Diyos, kapatid? Amen. Now, sabi ni Lord, John 14 verse 15, if you love me, kung talagang sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, ano daw po gagawin natin? We will obey His commandments. If you love me, obey my commandments, which is totoo po. Kahit sa pamilya, kahit sa tahanan. Kung mahal mo ang magulang mo, susundin mo. Amen? Kung mahal mo ang magulang mo, diba, talagang mahal mo, susundin mo. At may kasunod po yan, in the next chapter, if you love me, obey me. Ang kasunod po ng obey, when you obey my commandments, you remain in my love. Diba po? When we obey God, nagre-remain po tayo sa love niya. Sino po dito gusto manatili kay Lord? Amen? No po, kasi po si Lord nandito para sa atin, hindi siya nawala eh. Pero tayo yung nawawala. Kasi po, we're not obeying Him. Lumalayo tayo. No po, nawawala yung true love. No po, now, if we truly love God, we will obey and we will remain. No po, we will obey and we will remain. Now, pwede ba nating sabihin ng malakas po ulit? True love stays. True love stays. Amen. At pangatlo, and the last one is, true love proclaims. Ang tunay na pag-ibig, ipinoproclaim po yan. No po? So, ang sabi po dito, dun po ulit sa chapter natin, it does not rejoice about injustice. Ang true love daw po, hindi yan sumasang-ayon sa injustice. Hindi yan sumasang-ayon sa kamalian. Saan po siya nagre-rejoice? But rejoices whenever the truth wins out. Kapatid, sa pagmamahal daw po, mayroong pagkakamali, lumalayo kay Lord, no po? Nawawala ang truth, hindi pagmamahal yon. It is wrong love. No po? Ang true love dapat naka-align pa rin sa Bible, sa kung ano ang truth, ano ang katotohanan. Tama po? Kasi po ang truth ay nasa Bible. So dapat the truth always wins out, then the true love dun po papasok. And ito po, paniniwala ko, example po, sa True Love Proclaims, ano po ang purpose ng pagpapakasal? Sino po dito married na? Taas kamay. Yun, no? Ano po ang purpose? Bakit po nagpapakasal ang tao? Bakit gusto ng taong magpakasal? Ano po ang intention niya? Ano po ang goal niya? Ano po? Ang purpose po, bakit nagpapakasal ang tao? Una na po dyan sa lahat, ay dahil bilang pagsunod sa Panginoon. Bilang pagsunod sa Panginoon. Amen po? Pangalawa is, ipinoproclaim nila yung pagmamahal nila sa isa't isa, na po, sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Kasi po, ang true love, hindi po yan itinatago. Hindi po yan sinasarili. No po? Kung mahal ka, kapatid, now if you're looking, making sure of your loved one, kung mahal ka, pakakasalan ka. Totoo po yan. Yet dahil yan po ang utos ng Diyos, hindi po nanggaling sa akin. Biblical po yan. No po, kung mahal mo talaga, pakakasalan mo. No po, marriage. No po, totoo po yun. Date to marry. Totoo po yan. At ipinoproclaim po ang pagmamahal ng Diyos dyan. Ano pong sabi? May verse po dyan. John 13:34-35. So now I am giving you a new commandment. Love each other, mahalin mo ang kapwa mo, just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ang pagmamahal daw po natin, pag nakikita, no po, pag ina-apply natin, no po, mapuprove, no, mapapatunayan sa mga taong nakapaligid sa atin na sinusunod natin ang Diyos. Grabe, no? Grabe ang natututunan natin sa Bible. Ito pala ang love. Ang true love, hindi lang yan basta-basta connection natin sa isa't isa, love natin sa isa't isa, kundi pinapatunayan din natin na mahal natin ang Diyos.
Nagre-reflect po sa love natin na Christian tayo. Amen po ba doon? Amen. At isa pong example, ito po, bakit po tayo may church? Para saan po ang simbahan? Ano ang purpose ng simbahan? Ano po? Bakit po tayo nagpupunta dito pag Sunday? Na kung tutusin, 6 days we're busy. May napagod po ba sa week na to? Pagod tayo sa week na to. Marami tayong pinagkakaabalahan. Pwede nating piliing magstay na lang sa bahay. Pero why are we still coming to church? Kasi, mahal natin ang Panginoon. Mahal po natin si Lord. No po? Out of love. We're doing this out of love. At bakit po may mga workers dito ready to serve us? Ready to serve you? Bakit po merong mga maagang nagpupunta dito? Ginagawa po yun out of love for the Lord and out of our love for everyone. No po? As we serve each other, pinoproclaim natin ang pagmamahal ng Panginoon. Di ba po, ang ganda pag sa church may love? Di ba po? Hindi pwede kasi walang love sa church, mawawalan ng harmony. Di ba po? Kaya po mayroong church, at pag naging successful ang church, hindi lang dito mapoproclaim ang love ni Lord. Pati sa mga unbelievers, pati sa labas, di ba? Kasi mag-manifest yan eh. Yung love natin dito, yung love ni Lord sa buhay natin, may ha-apply natin sa mga kapwa natin. No po, sa office, sa school, saan man tayo naroroon, mapoproclaim ang love ni Lord. At ang pagmamahal, ito dapat. Kung sinasabi natin, we will proclaim His love, ang pagmamahal, hindi dapat ikinakahiya. Tama po? Amen, no? Katulad na sa picture, meron ba nagbibigay ng bulaklak, nakatakip yung muka? Meron bang ganun? Diba? Flowers for you, pero nakatakip muka. Meron po bang ganun? Wala. Kung gusto mong i-express yung love mo, yan po kasi yung problema sa atin minsan eh, di ba? We are not expressive. Sayang naman po. Yeah? Applicable po ito sa lahat ha. When we want to express our love for each other, our love sa pamilya natin, our love for God, i-proclaim natin, i-express na natin, kapatid. Every time, every minute counts, kapatid. Maiksi ang buhay, hindi natin masasabi. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung huli na ang lahat. No po? Ang pagmamahal, hindi dapat ikinakaya. And, ito ang paniniwala po natin. True love is meant to be proclaimed and not to be ashamed of. Dapat po ang true love, kung totoo yan talaga, talagang i-express mo yan at hindi mo yan ikakahiya. Kung sinasabi mong love mo si Lord, gagawin mo yung gusto niya, susundin mo utos niya, i-share mo siya sa iba, hindi mo ikakahiya ang salita ng Diyos. Hindi mo ikakahiya na Christian ka. Ito ang paniniwala natin. Amen po ba doon? Amen. True love proclaims. No po? Pwede ba nating sabihin din po ng malakas? True love proclaims. So, yan po yung tatlo. True love. What is true love? True love waits, true love stays, and true love proclaims, kapatid. At ito po, alam niyo po ba kung saan talaga nanggaling ang true love? Saan po ba talaga nanggaling ang true love? Kanino po? Sino ang source natin ng true love? Si Lord. Tama po. True love came from God. True love came from God. Bakit po? Ano pong sabi dito? Kung kanina po, tinignan natin sa dictionary, sa internet. Ngayon po, titingin tayo sa Bible. Kasi po, ang truth saan matatagpuan? Sa Bible, sa salita ng Diyos. At ang sabi po dito, 1 John 4 verse 10, this is real love. Ito ang tunay na pagmamahal. Ito ang tunay na pag-ibig. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Kapatid, ang ating Diyos, niligtas tayo. Ang ating Diyos, mahal tayo. Sino dito naniniwala, love ka ni Lord? Amen? Lahat tayo mahal ni Lord. Lahat tayo mahal ni Lord. At ang kaligtasan ay para sa lahat. Ganon kabait ang ating Diyos. Ganon siya kabuti na kahit hindi naman po natin deserve, hindi tayo karapat-dapat, mamahalin pa rin tayo ng Diyos. Kasi po ang love niya sa atin ay unconditional love. Now, I will tell you this, yung mga kanina pong pagmamahal, no po, kaya po ng tao ibigay yun. Kaya ng taong maghintay, kaya ng taong
manatili. Kaya ng taong mag-proclaim. Pero ito, Diyos lang ang makakagawa sa atin. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi naghahangad ng kapalit. Kasi po, ang gusto ng tao, pag nagmahal siya, may babalik eh. Ayaw ng tao ng one-sided love, tama po? Ayaw ng tao na wala siyang mapapala sa ginagawa niya. Gusto niya, pag magmamahal siya, mamahalin din siya pabalik. Ganun po tayo. Pero ang Diyos, kapatid, minahal tayo kahit di natin na ibabalik sa Kanya yung pagmamahal. Kapatid, kailan nagkulang sa iyo ang Diyos? Kailan po tayo binigo ng Diyos? Kailan po tayo pinabayaan ng Diyos? Kailan po nawala ang Diyos? Ang Diyos laging nandyan para sa atin. Ang Diyos, ready tayo laging mahalin. Ready tayo laging tanggapin. No po, kahit sino pa tayo. Kahit gaano pa tayo nagkulang, kahit gaano kalala pa yung kasalanan natin, kahit nasan pa tayo mapunta, ang Diyos, open arms nandyan. Sige anak, mamahalin kita. Diba? Kung isipin niyo po, yung blessing nandyan lagi kahit na ang lala ng ginagawa natin. Diba po? Hindi tayo pinababayaan ni Lord. Totoo po yan. It is unconditional. Po, totoo po, sagutin niyo po ako, may pagkakataon ba sa buhay niyo na pinabayaan ka ng Diyos? Wala po, hindi po. Lahat po tayo. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. At naniniwala po ako na hanggang ngayon, mamahalin at mamahalin niya pa rin tayo. Andirito ang Diyos ngayon, kapatid. Naniniwala ka ba doon? Amen. At sige po, palakpakan natin ang Panginoon. All glory belongs to Him. His love will remain. And I will ask you this question. Natagpuan mo na ba ang true love, kapatid? Have you found the true love? Have you ever felt the true love that comes from God? Wala po tayong ibang source ng pag-ibig kundi si Lord. Dahil God is love. God is love. He first loved us. At ang sasabihin po natin, kailangan nating pag-reflect ngayon. Lord, I want to experience your love. Lord, I want to love you more. Lord, gusto ko hindi lang ikaw yung magmamahal. Gusto ko ako din magawa kong mahalin ka. Dahil grabe si Lord, oh. Grabe si Lord. Ano po? Tayo, saan tayo? Saan tayo magiging devoted? Po? Kung hindi kay Lord, saan? Kung hindi natin mamahalin si Lord, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kapatid, ang true love nandito lang, inaantay ka. Ang true love andito sa Panginoon, inaantay ka. Ang true love, magagawa natin pag sinasamba natin ng Panginoon. Amen? Sa Diyos nanggagaling ang true love. Tumayo po tayong lahat, ating sambahin ng ating Panginoon. Hallelujah. Let's worship God. Hallelujah. Once again, church, we lift those hands for God and let's worship Him. And let's thank Him for His unconditional love. Hallelujah. Hallelujah, God. We worship You, Panginoon. Hallelujah. 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 You found me in my darkness. You gave me hope and gave me life. You gave me love that's greater. You made me out of darkness and into your light. I was blind, but now I see. Mercy has set me free.
God's love, kapatid. Sa oras na to, gusto po natin as one church, no po, ma-receive natin ang pagmamahal ng Diyos. Tama po? Ma-receive natin ang true love na nanggagaling kay Lord. Now, if you're really saying na gusto mo ma-experience ang pagmamahal ng Diyos, kapatid, open ang altar ng Diyos ngayon. The Lord is waiting for you. His love is ready to be with you. His love, hinihintay ka, kapatid. Pwede bang lumapit ka sa harapan? Kapatid, kung hindi ngayon, kailan pa? Kapatid, kung gusto mo ma-experience ang true love, ang tunay at tapat na pagmamahal ng Diyos, kapatid, God is waiting for you right now. He wants you to be closer. Kapatid, take that step of faith. Kapatid, lumapit ka sa harap. Huwag mo isipin ang kapaligiran mo. Kapatid, isipin mo ang Diyos. You want to receive His love right now. The one and true love that comes from God. Kapatid, lumapit ka. Kapatid, ang altar ng Diyos bukas para sa'yo. Ready siya na mahalin ka kung sino ka man. Don't hold back. Ano ka man, sino ka man, handa kang mahalin ng Diyos. Hallelujah. 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 Let's pray the attitude of worship. Take Worship God. my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Come on, church, sing it out. I'm giving up my all for you and you alone. For your sacrifice, I'm laying down my life. I'm giving up my all for you and you alone. For your sacrifice, I'm laying down. Church, sing it out. You gave the life, you gave the cross and the grave. My sins now erase the price. You paid the life, you gave the cross and the grave. My sins now erase. Take my heart, Lord, it is yours. Come on, church. It is yours. Lift up your voice. Come on, sing it out to Jesus. Hallelujah. Come on, let's worship Him. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, receive our love, Lord God. Lord, take our hearts, Lord God, for it is yours. Hallelujah, Panginoon. Lord, sa oras na to, Lord God, we want to commit, Lord God, and we want to give, Panginoon. Lord, we want to receive your love, Panginoon. Lord, salamat sa inyo, Panginoon, sa unconditional love na patuloy niyong ibinubuhos sa amin, Lord God. Lord, salamat, Lord God, dahil our sins are now erased, Panginoon, dahil sa pagmamahal niyo. Lord, salamat, minamahal mo kami kahit hindi namin deserve, Lord God. Lord, salamat, nandyan ka pa rin kahit, Lord, nagkukulang kami, Lord God. Lord, you're always there for us. And Lord, we believe you're here right now, Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Thank you, Lord, for your true love, O God. At Lord, sa oras na to, Panginoon, naway matutunan naming magmahal ng totoo, ng tunay at tapat, Panginoon. Hindi lang sa buwan na to, hindi lang pag February, Panginoon, hindi lang pag love month,
but in the days to come and the months to come, Lord God, sa mga darating pang araw, we want our life, Panginoon, to be in your love. Because this is the best way of life, Panginoon. Sinabi niyo po sa inyong salita, Lord God, na baliwala ang lahat ng meron kami. Baliwala, makuha man namin ang mga kagustuhan namin, makuha man namin ano man ang inaasam namin, pero kung walang pag-ibig, baliwala ang lahat. At Lord, sa paglabas namin ng simbahan, Lord, ang pagmamahal niyo pa rin po ang manaig. May apply namin, Lord God, ang pagmamahal, Panginoon, sa kapwa namin, Lord God, makapaghintay kami sa promise ninyo, Lord God, manatili kami sa inyong pagmamahal, patuloy ka namin sundin at mahalin, at Lord, maiproclaim ang love namin sa inyo sa pamamagitan ng love namin sa bawat isa, Panginoon. Lord God, maraming salamat pong muli, and Lord, right now we proclaim your love, the victory that comes from you, Panginoon. Lord, iingatan niyo po kami, poprotektahan niyo po kami. Your love will heal us, Panginoon. Your love will save us. Thank you so much, Lord, Panginoon. At maraming salamat for all the blessings. And Lord, the week to come, we surrender it to you, Panginoon. Lord, thank you for your love. We love you, Lord, and this is our worship. This is our